Pipe Network presents. Hey folks, my name is Rajiv Doreswamy and I'm the host of The Rajiv Show. Check out The Rajiv Show at The Rajiv Show both on Facebook and Instagram, and new episodes will be released every Wednesdays. Cheers folks, and stay safe. Hello everyone! Welcome to Rewind, a throwback podcast where we rewind to the past with a sip of wine. Nabubulol pa rin ako, sorry. Pero kasi naman, it's an honor, no? Yung kasama natin ngayon, hindi ko napapatagalin na pagkwentuhin siya ng kanyang throwback stories. Kasi, when I was younger, isa siya sa mga talagang iconic na nakikita ko dahil pag Sabado ng hapon, lalo na, di ba? Tapos naging Linggo. Basta isa siya lagi sa nakikita ko na napapanood ko sa GMA. At tapos isa pa siya sa original leads ng favorite nating show, ang Click. So welcome na natin agad-agad si Christian Bean Lacson ng Click. B-Boy Ramirez. Hi, B-Boy! Hello. Magandang, hindi pala, iba-iba. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng nanonood. And welcome dito sa podcast ni Jimps. Hello sa lahat. Grabe. B-Boy, maraming salamat. It was 2 years ago. 2 years ago na, no? Yung nag-reunion kayo sa amin nung nasa PEP pa ako, tas nagkaroon ng first Click reunion online. Oo. Pandemic to, no? Yes. Bakit ng pandemic natin ginawa ito? Galing. 2 years. 2 years ba? Hindi ba last year lang ito? 2021, mga June, ganun. So magto 2 years okay, na. 2 years na. Magto 2 years na nga. Oo, nice. Pero ang bilis ng panahon, no? Akalain mo, magto 2 years na yun. Parang feeling ko kasi sa kanya, kailan lang siya. Correct. Lalo na ngayong pandemic, parang ang bilis ng panahon kasi nung pandemic time, 'di ba? Parang ang bilis ng panahon kasi wala tayong ginagawa, sa bahay lang. Oo. Parang ang daming nasayang na araw. O kaya nga nabuhay ang mga kung ano-ano nating mga projects, di ba? Kasama na to, Correct. parang out of the pandemic lang. Pati yung reunion, buti na lang nag-upload ang GMA talaga noon ng episodes ng Click. Kung hindi, Wait, pero speaking of Click episodes na in-upload ng GMA, hindi ko na mahanap yung pilot episode. Alam ko nang sasabihin mo yan eh. Naunahan mo lang ako, pero totoo. So, paging GMA, baka pwedeng i-public nyo na po ulit. Marami po kaming naghahanap. May mga naghahanap din sa Twitter, bakit nawawala ang mga episode. At di ba yung pinaka-last na episode hanggang ngayon, naka-private pa rin siya. Pag nakita kasi doon, merong one video not available. So, ibig sabihin, parang yun yata yun eh. Okay. Oo nga, nananawagan po kami sa lahat ng kinauukulan. Okay, pero syempre, B-Boy, bago ka napasok ng Click, no? Bago ka naging Christian ng Click, may mga pinagdaanan ka muna sa showbiz when you started. I mean, kung paano ka nagsimula, di ba? So, pwede mo pa-throwback nun? Paano mo nagsimula si B-Boy sa showbiz? Paano ka na-discover yung mga una mong shows? Ganito yan, high school, graduating na ng high school. 4th year high school ako na. Tapos kaming mga magbabarkada, naisipan namin na magpag-group picture. Nung time kasi na yun, ang pag-group picture, punta ka ng mall, alam mo yun, pupunta ka sa mga photo studio, then papapicture ka. Alam mo yung mga Kodak natin. So nagpunta kami sa gano'n, nagpag-group picture kami ng barkada ko. Pero nung time kasi na yun, merong isang reporter na naging manager ko, nagpapadevelop siya ng mga photos. Tapos naspatan niya ako, binigyan niya ako ng calling card. Actually ako, tsaka isa ko pang kaklase. Dalawa kami binigyan ng calling card kung gusto daw namin mag-artista. So, hawak ko na yung calling card. Sabi ko, sige. Tapos after namin magpa-picture, parang wala lang sa akin yun kasi bata pa ako. Parang, artista, okay. Tapos, after nun, same day, nag-ikot-ikot kami sa mall after namin magpa-picture. And then, merong isa na naman na parang scout na lumapit sa akin na nagbigay din ng calling card kung gusto ko daw mag-artista. So, dalawang calling card siya in a day na nangyari sa akin. So, pag-uwi ko ng bahay, pumunta ako sa mami ko. Sabi ko, mami, nagbigay ng calling card dalawa kung gusto ko daw mag-artista. So, tinawagan ng mami ko both nung nagbigay. So,
it ended na mas okay yung offer nung first, yung nakita ako sa photo studio, na meron daw, isasama daw ako sa movie ni Marvin and Julina to try kung okay ako, kung okay akong magrehistro sa screen. So, sabi namin, sige, ito movie eh. Tapos yung isa, ang sinasabi lang, ipapasok ako sa Star Circle. So sabi namin, sige, ito na lang, itong movie. Nag-decide ako, sige, yung movie na lang dito, sama tayo. Na yung movie na yon malamang familiar kayo, ito yung Labs Kita, Okay Ka Lang, ni Marvin and Julina. So, tinanggap namin yon, nilagay ako dun sa movie na yon, na isang, bit role lang talaga siya. Pero may character name ako doon. Ang pangalan ko doon is my real name, Brian. Tapos part ako ng banda nila Marvin, ganyan-ganyan. So kung mapapanood nyo, makikita nyo ako doon, madadadaanan ng camera, ganyan. Tapos mukhang totoy. And then yun, pagkatapos nun, I think nagustuhan nila yung performance ko at saka yung rehistro sa camera. Then ang director namin nun si Direk Jerry Senene. So after nun, binigyan ako ng bit role sa Esperanza. So ayun na, doon na nagsimula. Pero pumapasok na ako sa school nun. College na ako nun. Kasi nga na-discover ako, di ba, graduating kami. So pumasok ako, college. Nagka-college na ako nun. Bigla ako nagkaroon ng Esperanza na 3 times a week yung taping. Tapos, nagsimula, doon ako nag-start magkwenta-kwenta na magkano ba yung binayad namin sa tuition fee sa kikitain ko sa teleserye. Ayan. So, yun. And then, the rest was history. So, pinili ko yung trabaho over school. Na hindi ko sinasabing gawin nyo sa mga nanonood dyan, ng mga nag-aaral pa. Huwag yung gagawin. As much as possible, balansehin nyo. Kung pagsabayin nyo, kung hindi kaya pagsabayin, unahin nyo yung school. Tapusin nyo yung school. Tapos mag-try nyo kung gusto yung mag-artista. Pero hindi rin natin makokontrol yan, guys. Feeling ko, destiny din yan minsan. Kahit anong pilit natin pumunta sa kaliwa, minsan na pupunta tayo sa kanan. Parang ganyan. So, yun. Tapos, yun, 3 beses ako four times ako nag-try mag-enroll, and every time na nag-enroll ako, nagkakaroon ako ng bagong teleserye. So, ayun. Ano naman, no? Parang worth it naman yung decision in a way. Yun nga, hindi natin sinasabing gawin yung lahat yun. Pero kasi nag-flourish no talaga. No regrets naman. No regrets naman. Pero yun lang, kailangan prepared ka or yung family mo na pag ito-turn down mo yung academics mo for something na artistic like ito or pag-aarte or whatever gusto nyo, singing or whatever. Kailangan kaya nyong suportahan kasi hindi ito biro. Ang pagiging artist, hindi siya parang stable job. Hindi siya pwedeng, every time may sweldo ko. Masarap mag-artista, pero hindi siya yung lagi kang may ginagawa, hindi siya lagi may project. Kaya kung meron, grab lang ng grab. Tapos, yun, kailangan prepared. Financially and mentally, pati physically. Actually, dapat lahat prepared. Lahat. Hindi pwedeng aasahan mo yung ganito na wala kang backup. Correct. Agree naman, no? Pero, sa so bale ABS pala yung naging beginnings mo, no? Paano ka napunta ng GMA? Yes. Well, nag-start after ko, anong ma-discover ako, so nag-star cinema ako, yun nga yung Labs Kita, Okay Ka Lang. Tapos ABS-CBN lahat. First TV guesting ko, first teleserye ko is yung Esperanza na regular, semi-regular. Tapos ang first TV guesting ko, hindi ko kalimutan, Okat-Okat. So, doon talaga ako sa ABS ako nag-start. Okat-Okat. Lahat ng mga shows doon, nag-guest ako. MMKs, Star Drama Presents, basta lahat. Lahat na ma-imagine yung shows ng ABS na napasukan ko. Naging passers-by ako, tinadaanan ng camera, naging talent ako, So, tinry ko naman yan. Tapos, one night, birthday ni Kuya Germs yata. Birthday ni Kuya Germs. No. Birthday ni Sherwin Ordonez yata ito. Birthday ni Sherwin. Kasi kaibigan ko una ko naging kaibigan si CJ Ramos, yung brother ni Sherwin. So nagpunta ako dahil birthday ni Sherwin nga at kaibigan ko si CJ, nagpunta ako and manager ko sa birthday niya. Dahil nga kaibigan ko si CJ. And then, nagkataon nandun si Kuya Germs. Naspatan ako ni Kuya Germs. So, kinausap niya yung manager ko.
nung time na yon, dapat ipapasok na ako ng ABS-CBN sa Cyberkada. Hindi ko alam kung naaalala mo yon or ng mga Mhm, viewers natin. mhm. Cyberkada is parang ano yan eh, parang daily teen show. Para siyang Ang TV. After ng Ang TV, yun yung parang nilagay nila Cyberkada. So, papasok na dapat ako. Tapos si Kuya Germs gumagawa ng bagong show din na parang That's Entertainment, yung Best Friends. So, in-offer din sa manager ko. Sabi, oh, sali mo si Weaver doon. Hindi ko na alam kung ano naging usapan nila. Tapos ending, ang napili ng manager ko is GMA. Kasi mas may parang, paano ba yung term? Hindi pa masyado malaki yung competition noon sa GMA. Kasi Aha. ang GMA ang mga artists ng GMA is sobrang konti lang, parang wala pa yata 20. Karamihan ng Mhm. artists ng karamihan ng mga home artists ng GMA noon is puro mga newscasters. Wala pa masyadong artista, I think. Kasi karamihan ng pinapalabas sa GMA noon na entertainment, if I'm not mistaken, is Viva produced. Yeah. So yung mga artista is from Viva, not from GMA. So ngayon, yung GMA, nag-start sila gumawa ng ano nila, ng sarili nilang, I think, parang, paano ko ba matawag yun? Parang stable of actors, ganyan. So timing. So naiisip ng manager ko sa medyo saturated na sa ABS, sa GMA, parang nag-start pa lang. So doon na yung pinili namin, which is a good move for me. And I think, kasi yun nga, for that reason. So Mhm. yun, At saka, tuloy-tuloy na. Nung go. nag-best friends ako, okay, nagustuhan. Ang nagde-direct noon si Direk Mac Alejandre. Tapos after nung best friends, pinag-graduate na ako after after a year and a half sa best friends. Nagbuo sila ng youth-oriented show na kung ano yung pinapanood mo, which is Click. So doon nag-start. Ayun. Mhm. Nakakatuwa, no? Kasi not many people know that na halos lahat pala kayong galing doon sa pioneer batch ng Click. We're from best friends. Si Yes. Trisha, Yes. Maybelline. Yes. Trisha, Maybelline, Joseph, ako. Tapos yung the rest, sila Erwin, sila Trina, is from GMA, is from the first batch of GMA Artist Center. So Mhm. pinag-combine siya. So yung mga taga best friends, tsaka mga taga Artist Center, kinumbine, then binuo yung click. So paano, no, can you still recall paano nangyari yung click kumbaga sa'yo, yung paano na-offer si Christian and paano nabuo yung mismong show na, 'di ba parang nag-fold na yung best friends at that time Yeah. tapos naging click na. Ang naaalala ko is one taping day ng best friends. Kinausap lang ako ng manager ko, sabi niya, oh, may bago kang show sa GMA. Parang mawawala yung TGIS and then kayo yung ipapalit. Sabi ko, okay, sige. Hindi pa ganun, alam mo, James, hindi pa ganun ka impactful sa akin yung mga bagay na yun noon. Kasi Mhm. hindi ko alam yung magnitude ng kung gaano kalaking show ang TGIS. Wala akong idea na parang, papalitan namin yung TGIS. Okay, sige. Parang ganun lang sa akin, hindi yung, kung alam ko yung ano ng TGIS, parang, wow, parang papalitan namin, hindi eh. Parang, okay, sige. Tapos yun na, pagdaan ng mga araw, ganyan, parang nag-story conference kami sa GMA with Direct Mac, with the writers. Tapos dun ko na nakita sila Trina, sila Roxanne, si sila Erwin, si Jason. Doon kami nagkita-kita na parang, okay, mukhang seryoso tong gagawin naming show. Kasi nasa isang maliit na room lang kami. Then, in-explain sa amin yung kwento, ganyan-ganyan. And then, doon na sa akin binigay yung Christian. Tapos, ang ganda kasi na-excite ako. Doon ako nag-start ma-excite kasi unang-una sa Best Friends, parang 60 kaming cast ng Best Friend. I think 50 to 60 kami na bata doon. And then pagdating nung click, nung ginraduate na kami sa Best Friends, 6 lang kami. 6 nga ba? Walo. So, ang konti namin, so ibig sabihin, parang iniisip ko, parang more work. Kasi ang konti lang namin. Pero it ended na nung nag-start na, nag-pilot taping na kami, it was really, really fun. Na sobrang naging close kami nung group na yun, yung Pioneer Batch. Pero syempre, hindi naman may iwasan mga bagay-bagay. Pero alam mo yun, ano na siya, part talaga siya ng buhay ko.
ano na siya, core memory na siya. Hindi ako magiging ito kung hindi dahil sa click. Doon mo lang nalaman nung parang 8 lang kayo na malaki pala siyang show. Or kailan nag-sink in sa yan? Kasi yung character ni Christian, siya yung lead, di ba? Dahil yung first episode, yung birthday, ikaw agad yung Yeah. pinrota, kumbaga. Yeah. Ah, hindi ko actually hindi ko naisip nung mga time na yan. Paano ko ba explain? Kasi nung nag-start ako mag-artista, hindi ko siya nakita as kagad. Hindi ko kagad siya nakita as an art. Hindi ko siya nakita as my passion. Nakita ko lang siya as, okay, pag gumimik ako, may sarili akong pera pang gimmick. Pagka lumabas ako with friends, hindi ko na kailangan humingi ng baon sa nanay ko. Alam mo, hindi ko na kailangan humingi ng pang-inom or whatever, pangkain. Ganun ko siya nakita. Tapos yung character nga na Christian, sa totoo lang, hindi siya pumasok sa isip ko na, Christian, yung pilot episode, story ni Christian, ganyan-ganyan. Hindi kasi parang ni-review, parang binasa na namin yung, I think, 4 episodes or a few episodes down bago kami nag-shoot. So alam na namin na mangyayari na iikot talaga yung storya sa lahat ng cast. Pero yung yung extent kung ano yung ginagawa ko that time, hindi ko maramdaman. Kasi, unang-una nga, bata pa lang ako. Tapos, naging busy dahil nga nung nagsimula yung click, ito na, nagsimula na yung mga out-of-town shows, mga guesting sa iba't ibang show ng GMA, and then gawa ng pelikula, gawa ng commercials. Mas nararamdaman ko yung time na yon, mas nararamdaman ko yung pagod na parang ano ba itong ginagawa ko? Pagod na ako. Yes. Kasi nasa SOP din ako, tapos nasa bubble gang din ako. So, alam mo yun, parang uwi lang ako para matulog, maligo, tapos trabaho na naman, ganyan. So, na-appreciate ko na lang talaga siya nung after ng mga bagay-bagay na parang, ganun pala ka-importante yung ginagawa ko noon. Pero kasi naman, like, lalo na kay Trina, di ba? Kayo yung halos pinaka-busy niyan kasi parang gumagawa pa kayo ng mga miniseries, ng mga teleserye on the side na parang support Yes, characters, di ba? Yes. So, hindi naman nakakapagod. Ano yun? Oo, pero hindi ko siya nakitang hindi ko siya nakitang opportunity. Nakita ko siya as nakakapagod. Like, every time na may tawag, nakakapagod. Nakakapagod na ako. Pero I think normal 'yon kasi bata pa ako noon, tapos alam mo 'yun, naputol yung childhood. Naputol yung yung parang teen Adulthood. life. Oo, parang ganun. Naputol yung adulthood ko na imbis na humahataw ako na nag-enjoy na no worries, whatever. Naging work siya, naging trabaho. So, ayun. Nag-start ako magtrabaho, yan. Nung napunta ako sa ABS, nung start, mga 16, 17 years old ako. So, talagang, hindi ko na masyadong na-enjoy yung kabataan ko. Well, na-enjoy ko naman siya during work. Pero yung kabataan na normal na, alam mo yun, pwede kang pumunta sa palengke, sa mall na hindi ka napapansin. Hindi ko na masyadong na-enjoy yun. Pero going back to Click. Kasi di ba ngayon nga, ni-replay siya. Nagulat ka ba? Ang dami mo pala naka-love team sa Click. May Trina, may Roxanne, may Alex, may Miles, may Aiza. Yes. May for a short time, si Danica din. Di ba parang pinartner kami doon? Parang mga one episode, ganun. Oo. Parang tinesting. Well, ano yung question? Hindi ba ako Hindi ka ba nagulat? Ngayon, nung pinapanood mo na lang na shocks, ganun pala kadami yung affair kay Christian sa'yo. Oo, sa totoo lang nagulat ako kasi pero during the time na ginagawa namin, walang gulat factor kasi more on pagod nga sabi. Pero nung pinapanood ko siya, sabi ko, pucha, parang gago pala to si Christian. Yung parang anong problema nito ni Christian? Ba't ganito to? So, well, nakakagulat naman. Pero masaya na ganun yung mga nangyayari. Kasi nga, parang nag-explore, ganyan. Pero among all the love teams, ito naman personal ko lang naman itong no, hindi ko alam kung ikaw ay a-agree.
In fairness naman yung sa story niya ni Melay, no? Parang yun kasi everybody's dream, yung mag-best friend, di ba? Yun nga, yung very Dawson's Creek kasi yung ganap na yung mag-best friend, tapos Oo. nagkatuluyan. Unfortunately, nasulot ng konti si Melay kay Christian Oo. ni Correct, JV correct. di ba? Pero Oo. ikaw, sa'yo, parang ano yung pinaka memorable na pairing doon? Or kung hindi ka man makapili, parang each of them, meron ka bang favorite na eksena with them or parang working with them din? Well, favorite ko siguro doon yung yung nung start, yung triangle namin ni Melay at ni Tony, ni Trina at ni Roxanne. Kasi siya parang parang realistic nga siya na, alam mo yun, meron ka laging close friend na opposite sex, pero meron kang na okay siya sa'yo, wala kang problema sa kanya, you like her, pero hindi romantically. Parang you wanna, gusto mong, yung romantic side mo, gusto mo hindi doon sa best friend mo, parang ganun. So, siguro yun yung favorite ko doon, yung naging triangle namin. Pero kung iisa-isahin ko, favorite scenes ko with them, sa mga nakapartner ko, I think yung kay Mela, yung kumanta kami ng Power of Two. Mhm. Tapos, kay Rox naman, yung kumanta din kami, kalimutan ko na yung song, basta may kumanta kami sa Oo. tambayan namin noon para may pinlay siyang tape. Tapos kumanta siya, Yeah. tapos doon ako parang, tapos Oo. doon ako parang, okay, parang gusto ko siya, ganyan. Si Aiza, okay. Mm. So hinabol ko siya sa bus, tapos kay Miles naman, parang yung nagsuot kami ng mascot, costume, tapos siya yung parang nagsusungit sa amin, pero gusto ko siya, ganyan. Mhm. So yun yung mga naaalala ko. Pero sa totoo lang to be honest, hindi ko maaalala lahat yan kung hindi in-upload ulit ng In-upload. GMA Oo. yung show. Ano ba kay Alex? Actually, karamihan memorable sa akin yung pumasok si Alex sa Click. Pero hindi pa kami magka-love team nun. Mhm. Kasi yung first, yung first scene niya sa Click noon. Yun yung parang gumagawa sila ng artwork. Tapos wala sa eksena yung boys. Puro girls lang yon. Ah. Nasa bahay yata namin yon. Pero wala sa eksena yung boys. Pero lahat ng boys, nasa likod ng camera, nanunood. Pinapanood namin si Alex. Pinapanood namin yung first scene ni Alex. Kasi nga, out of all of us, siya yung, Azucena na yata siya nung time na yan eh. Mhm. May na siya, parang international actress na yung dating niya. Tapos alam mo yun, parang kami, tingnan natin kung ano yung magiging chemistry ni Alex with other girls, ganyan. And close na kami ni Alex noon bago siya pumasok sa Click. Mhm. Kaya nandun din ako nanonood. Yeah. Ito naman, of course, your favorite and unforgettable moments off cam with the Click Barkada. Siguro, ito. Ano to? Earthquake. Nagtitaping kami sa tambayan. And then, lumindol. Natutulog kami ni Erwin Aquino. Doon sa standby area namin. Sa double deck. Ako nasa upper deck ako. Siya yung nasa lower deck. Tapos naramdaman namin, parang gumaganon-ganon na. Tapos, si Erwin, lumilindol. Takbo kami pababa. May swimming pool doon sa tambayan namin, di ba? So, pagbaba namin, lahat ng tao na nasa labas, tapos nagwe-wave na, tumatapo na yung tubig dun sa pool. So yun yung isa sa mga hindi ko makakalimutan na nangyari off-cam and not related sa acting with the cast kasi nandun lahat ng cast nun eh. Ano pa ba? Yung mga out of town namin, yung mga punta namin ng Tanay, yung punta namin ng Baguio, ng Boracay, yan yung mga unforgettable kasi in between takes talagang nagpapakabata kami doon, nag-enjoy kami. Hindi kami yung parang nasa standby area lang. Makukulit kami noon, James, kasi kung maalala mo, wala pa kasing wala pang mga gadgets. So wala kang makikitang tao na nasa isang corner lang na nagfo-phone or wala, talagang it's either nagkukwentuhan kami or nagkukulitan, alam mo yan. So, marami. Lalo yung mga out of town na taping namin. Yun yung pinaka-unforgettable sa akin. Hindi ko makakalimutan lahat yun. Lahat maalala ko. Kahit Parang ang yung saya Tagaytay. Mhm. Yun ang una, Yung di ba? Tagaytay episode namin. Yun yung una namin, Tagaytay episode. Yun, hindi ko makakalimutan din yan. Masaya din yun. Ano mo ba na yan ang unang-unang
na i-upload online na hindi pa GMA yung nag-upload. Si Joseph yung nag-upload. Yung Tagaytay. Ay, hindi. After Tagaytay pala. After ng Tagaytay. Pero kasi yung parang, di ba, laging merong recap of last week's episode. So yun. Tapos di ba dyan yung nag-away kay ng character ni Erwin, si Paolo. Kasi nalaman niya na may gusto kay Tony. Correct. Tapos nag-extend pa yung away noon pagbalik ng Manila, 'di ba? Hindi kagad natapos yung problema namin ni Paolo. Pero parang ang saya-saya lagi nyo pag pumupunta kayo ng Baguio. Hindi ko kasi ma-imagine yung pinakahuli yung Baguio trip. Yung kayo lang talaga mismo yung nagpunta, like hindi siya retreat. Hindi katulad nung unang Baguio kasi parang retreat yun, di ba? Na field trip. Ito yung, ang saya na kayo lang mismo. Paano naisip ko, shucks, bakit nung bata ako nung nakikibarkada ako, hindi naman ako nakarating ng Baguio. Parang kayo, ang saya-saya na lahat kayo kompleto nandun. No? Yeah. So parang ano nga talaga siya, pag napanood mo, parang ano siya, parang dream barkada nga yung Click na parang iba-ibang characters, then landian dito, landian on the side, alam mo yun. So parang masaya siyang panoorin, pero kung sa totoong buhay nangyayari yun, siguro nagkasakitan na lahat. Oo, wala na. Sorry. Pagod, wala nang barkada, nasira na. Correct. Pero ang saya kasi, yun nga, actually ganun yung nafe-feel ko, kaya gusto ko siyang pinanonood ulit, lalo na yung mga out of town nyo. Parang, ang saya-saya nila, yung ang dami nilang problema, pero meron silang time na magbakasyon, ganyan. Kasi lalo na sa character mo, di ba, parang sa'yo yung binigay yung isa sa mga pinaka-grabe yung weight sa family kasi yung parents ay maghihiwalay na nagkabalikan, na apparently naghiwalay na all together nung dulo. Yes. Tapos may time na binenta ko na lahat ng gamit, kotse, 'di ba? Tapos parang lumipat kami ng bahay kasi wala nang pera, ganyan. So medyo mabigat. Nung una pa lang first pilot episode pa lang, 'di ba? Away na kagad ng magulang ko, then naghiwalay sila, then 'di ba? Binubuhos ko yung sama ng loob ko sa kuneho ko. Oo. Na yung rabbit mo nag-disappear na siya after like one episode. Nawala bigla sa story. Oo. Nawala na. And then, of course, after Click, yun na, naging kahit kailan. Pero can you recall kung paano nyo nalaman na you had to say goodbye to Click? Kasi parang ilang years ba? Halos 3 years yun na siyang ginagawa, di ba? Before nagkaroon ng transition. Almost. Mm-hmm. Almost 3 years kami bago kami gin-graduate. Alam mo, umiyak ako noon. Hindi ko nga alam sayang hindi na-upload ng GMA yung farewell concert namin. Kasi nagkaroon kami ng farewell concert noon na imbis na mag-ere ng show, inere namin yung concert. And then, talaga nung last na nagpaalam na kami, nung kumanta kami ng mga boys, buong cast, iyak ako ng iyak sa stage na talagang naging part kasi siya talaga ng buhay ko yung Click. Isipin mo for almost 3 years, yun ang every Saturday, yun ang ginagawa namin. Tapos, ang dami namin pinagdaanan, problema, kasiyahan, lahat ng bagay, lahat ng pagod, lahat ng saya na try namin doon sa show na yun. So, hindi siya naging madali to say goodbye doon sa show, sa Click. Pero yun nga, well, all things come to an end, pero when something ends, alam mo yun, it's the beginning of something new. So, yun yung kahit kailan. Na medyo matured na siya, wala na masyadong pa-cute. Alam mo yun, wala na masyadong, more on the serious side na siya. Na yung kahit kailan, ang time slot nun, ang nawala, yung naman, di ba ang Click, ang pinalitan namin is yung TGIS. Yes. Yung kahit kailan naman, ang nawala nung time na yun, I think is Ana Karenina. Ikaw ang official taga-elbow ng mga Viva shows. Oy! kayo. Kasi nandun din naman si James at si Roxanne. Grabe yung taga-elbow. Na-elbow na yung mga Hindi naman siguro. Nagkataon lang. Tapos, ayun. Maganda yung experience naman sa kahit kailan. Kasi iba naman yung atake doon. Tapos, yung pagdating sa dialogue, pagdating sa kung ano yung sinusuot namin damit, sobrang layo sa itsura namin sa Click. Nag-iiyakan kayo dun sa farewell party ng Click, you already knew na some of you will join or will be part of the new show.
Yes, 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 yes. Ano Mhm. na yun, mga weeks before, alam na namin kung sino-sino yung gagraduate, alam na namin kung sino yung matitira, alam na namin yung show, alam na kahit kailan. Pero syempre, hindi yan nag-sink in until dun sa production number ng farewell concert. Mhm. So, ayan. Alam mo ba, ano yung last, nyo? Number nyo nun? Ano mga huli nyong kinanta? Like, may mga goodbye ba naganap? Oo. Ano yun? Hindi ko maalala yung title, pero yung kinanta namin nun, napaiyak ako, yung Don't Say Goodbye, Say Goodnight. Don't Say Goodnight, Say Goodbye because it's not over. Parang ganyan. Ano bang Oo, hanapin nga title nung natin show yun. na yun? Teka nga. Napa-Google tuloy. Pero, sayang naman yun na hindi na i-upload. Well, I think naloka siguro sila Oo. kasi sa episode 52 at episode 88 ba yung isa? Na di ba ang daming music? Siguro na ano sila yung copyright. Kasi yung batch 2, di ba, ni-rescore na nila. Okay. Alam mo, good point. Feeling ko yung yung music namin. Grabe kasi yung music ng batch namin. Ah. Talagang, alam mo yun, ang gaganda. Tapos, hindi mo ma-imagine na, talaga, ginagamit natin yan. Talaga, ginamit na. Alam mo yun, parang, hindi, para siyang pelikula. Alam mo pa, di ba? Oo. Ngayon, bawal na yan eh. Bawal na yan eh. It's either Yes. original dapat or binili mo yung I Mm-mm. think nung time na yon hindi pa ganun ka-strict. So, nagagamit pa yung mga kanta na yan. So, yun, yung kinanta namin, Don't Say Goodbye, Say Goodnight by Binocular. Oh, Yeah. tas lahat kayo yan ng buong batch 1. I think, all boys to. All All boys. boys. Oo. Mhm. Ang sad naman. So na-miss mo din yung let's just give it a try. It won't hurt. If Oo, no. I don't know. Pero alam mo Ah. ba, mas sa akin, mas impactful sa akin yung centerfold. Na Mhm. na 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 na. Kasi yung Let's Just Give It a Try, 'di ba original na 'yan eh, original na ng Click. Yes. Tapos ayun, kasi dahil kaya mas matimbang sa akin yung centerfold kasi yun yung talagang pilot team Oo namin talaga yan. naman. Pero in fairness ang daming may gusto sa mga songs nga ng Click. Like, especially yan, yung original na theme song. Parang yan yung lagi nilang kina-comment dati sa no, yung uso pa yung Pinoy Exchange. Yung lagi yung sinasabi nila, parang pag narinig nila yon alam na nila agad na Click. Pati yung Oo. centerfold, basta daw kasi di ba Oo. meron ding nana yung PGIS na ibang Meron. kanta. Yes, So, yes, yes. 80s song din yun. Yung sa kanila. oo. Grabe. Eto na, kahit kailan. So, kamusta yung Okay. show? Like, if you have also your memorable scenes, memorable moments. Tas dito, iba na naman din ang love team mo, di ba? From Roxanne, naging Nancy Castiglione. Tama ba? Yeah, Nancy. Mhm. Malaki yung difference eh. Sabi ko nga kanina, siya, more mature and then yung dialogue namin kakaiba na wala nang hindi na ganoon kasing babaw yung sa Click kasi 'di ba pambata talaga siya eh. Pang teens, pang high school. Yung kahit kailan family drama, heavy family drama na pinapalabas every Sunday afternoon. So imagine kung anong klaseng drama 'yan. Sunday afternoon pinapalabas tas tungkol sa family. So mabigat na mabigat siya and ganun pa rin naman yung ginagawa namin. Once a week yung taping, pero mas mabigat. Kasi sa Click kahit pa paano, pagdating namin sa set, uy, kamusta? Ganyan. Sa kahit kailan, alam mo, pagdating mo sa set, Direk Ruel Bayani, tas parang dapat alam mo yon ready ka sa gagawin mo, ready ka sa mga eksena, and alam mong mabigat yung mga eksena. So, enjoyable siya, pero challenging. Mas challenging siya kaysa sa ginagawa namin sa Click. Mhm. Kasi mabigat na talaga, super drama na, di ba? Ngayon ko lang na-realize, Oo. kayo ni Roxanne, nakipag-reunion kay Direk Rowell na naging naging part kayo ng Wildflower, no? Yeah. Pero hindi kami nagkita. Alam mo, hindi kami nagkita sa set. Kasi Mhm. magkaiba yung mga locations namin eh. Ang after Click, after kahit kailan, ang naging reunion show namin ni Rox is Cielo de Cello. Angelina. Yes, Mhm. Cielo de Angelina. So doon kami unang nagkita ulit. Doon, magkasama kami sa standby area doon sa Cielo. So, yun. Pero kasi yung sa Wildflower, parang very beginnings dahil pati si Direk Rowell nandun, di ba? Although kasi wala naman siya sa set dahil siya di ba?
Business unit head. Parang, oo, correct. Pero hindi kami Mhm. nagkita ni Director Well doon. Tapos si ano naman, i-share ko lang din, ang naging reunion project naman namin ni Alex is yung movie na Mauban ang Risiko. Ewan ko kung Indie? Mhm. independent film. Ang lead namin yan si Sid Lucero. So Mhm. karamihan naman, no. Tapos actually itong si Maybelline, ang reunion project namin nito itong Unika Ihay. Yeah. Wala Oo. na kaming ibang ginawang project after kahit kailan. Uy, Ayun. meron. May na-miss ka. Ano? Si Dirch Ken Ano? kagabi. Yung isa pang Ano? panghapon, gaano kadalas ang minsan? With Ay, oo, Marvin, oo Camille, nga. and ano. Tama. Mag-asawa kami ni Maybelline Oo. dyan. Tama. Kasi tagal na rin yan. 2007 or 8. Mga ganon. Oo. 2007 yata or 8 yan. Tagal na. Oo nga pala. Sorry, Mabes. Kung nanonood ka, Mabes. Sorry Nakalimutan ko Alam mo, yung hindi, gaano kadalas sa... hindi siya ganun ka big deal noon, no? Unlike itong Unika Iha, di ba? Na big deal yung mga naging reunion, yung mga, uy, pag nakita mo, Katarina and Mark from Starstruck, B-Boy and Maybelline from Click, ganyan. Pero dati, pag ganyan, nagkakasama-sama kayo uli, hindi siya ganun ka big deal, di ba? Alam mo, feeling ko, isang factor kung ba't ganyan yung impact niya dahil sa pandemic. Alam mo yung parang, ano nang mangyayari sa entertainment business after ng pandemic. So alam mo yun, naglabasan ulit yung, yan nga, kami nila Mabes, ganyan. So, feeling ko malaking factor yung pandemic dyan. Dati kasi pag nanonood ka ng TV, okay. Kilala ko yan. Pero ngayon parang, sino na lang yung mga nagtatrabaho ngayon after ng pandemic? Kasi what I've heard is, during the pandemic, marami talagang nag-stop Maraming nag-stop na actors, I don't know, Yes. na hindi na talaga tumatanggap ng projects. Mm. So, ayun. Correct. Tsaka nagka-shake up talaga, di ba? Na bukod sa shutdown ng ABS, ang dami nang nangyari. Ang dami naging content provider, content producer. Tapos, yung nostalgia factor, syempre, feeling ko laging hinihingi yun. Kaya yung Unika Iha talaga, ang ganda-ganda ng pagkakasadya nila dyan eh. But anyway, napa-fast forward na tayo. Balik na tayo sa kahit kailan, no? Yun nga, baka you have Okay. your memorable scenes or moments dyan sa show na yan. Kasi ang dami rin nangyari dyan, di ba? Kahit 1 year lang kayong nag-air. Alam mo, honestly, yung kahit kailan, kasi nga, siya, very, very stressful siya for me, very stressful siya for me nung Gets. ginagawa namin. Hindi ko masyadong, maraming scenes ako naaalala, pero siguro ang pinaka-memorable yung wedding namin ni Nancy. Kinasal kayo. Ay, parang naaalala ko nga. Oo, okay. So, yun yung pinaka-memorable. Memorable siya not because of the scene, but because na-late ako dumating sa set. Oh my. Oo, yun. Hindi Sino ko na ang, makakalimutan na late ako. director nyo nan? Si Direct Dom na ba? Direct Dom na yata. Wala na si Direct Ruel niyan. Pero hindi rin ba kayo naloka doon? Kasi very din yan Click, di ba? Papalit-palit ng casting. Pero ang kakaiba dito, yung bida yung napapalit. Sorry naman. Sorry kay Rox, kay Jolina. Pero kasi di ba nag-take turns sila na parang every season, may bagong character na yun yung iaangat. Like, nung pumasok si Jolina, na kumbaga, nandun pa rin naman si Roxanne. Tapos nung after ni Jolina, naging si Sunshine Dizon yung bida. Sunshine, diba? Yes. Pero naman, actually nag-start yan sa akin. Kasi 'di ba ako yung unang nawala sa kahit kailan. Character ko yung unang nawala sa kahit kailan. And then saka pumasok si Dennis. Yung time na yun na. So nag-abot pa kayo ni Jolina, no? Kasi kayong apat pa yung Nag-abot naka-build kami ni doon di ba? Yeah. Nag-abot kami ni Jolina. Tapos yun na yun, nung natapos na yung character ko, for some reason na wag na natin pag-usapan. Yun. So, yun na, nagpalit-palit na nga ng lead. Nakabalik ka ba sa show? Kasi parang, di ba yun nga, parang... Bumalik ako. Aha. Kasi ang nangyari sa character ko noon, biglang umalis daw, pumunta sa beach, whatever. Tapos lumubog daw yung bangka, hindi na nakita yung katawan ko. Aha. O alam naman natin, pag hindi nakikita ang katawan, hanggat hindi mo nakikita sa kabaong ang character ay mabubuhay. Pwedeng bumalik.
In fairness, very soap, ah. Yeah, oo. Very soap yan. Tapos, after ilang months yata or weeks, yan, bumalik yung character ko. Parang nakita na ulit ko nasan si Luis. Yun yung pangalan ko dun Luis Sanpiandante. So, nakita na ulit. And ibang-iba yung itsura ko doon. Nag-decide ako na, sige, babalik niyo ako dyan. Ibahin ko yung itsura ko. Nagpakalbo ako. Pagbalik ko ng Yan yun. kahit kailan. Yeah. Pero nung bumalik ako doon, I think doon na rin natapos yung show. Parang dahil matatapos na yung show, binalik nila ako. Parang piniryodan lang talaga nila yung story ni Luis. Ano nangyari sa akin. Kasi syempre, bida pa rin naman yung character. 'Di ba? Tapos Ayun. kayo ni Nancy. Pero kasal na kayo ni Nancy nung time na yan, dun sa show. Yes. Si Nancy, si Abby, 'di ba? Siya yung naaalala ko eh. Yep. Tapos nandyan din si Christian Vasquez. Di ba? Pumasok din si Christian Vasquez dyan. Oo, may Paolo Ballesteros pa, 'di ba? Yun na naging ultimate Correct. love team ni ni Roxanne. Ni Rox. So, inabot ko si Paolo. Christian. Yan. Pero sila Dennis, hindi ko na inabot. I think si Sunshine, hindi ko na rin inabot. Kasi dati, yan ang pinanonood, well, sorry sa tabing ilog ha, yan ang pinanonood namin dati. Tapos nagulat na lang ako na, ba't apat na yung bida? Ba't nandito na si Jolina? Kasi di ba nagpalit yun ng title card? Tapos, nung sumunod parang a few weeks later, yung bagong season nga, iba na naman yung title card na si Sunshine Dizon na yun nandito. Ano ba itong pinanonood ko? Isang show pa rin ba to? Tapos nakita ko na sila Roxanne ulit, sila Maybelline. Okay, kahit kailan pa rin naman pala siya. Pero kasi may isang eksena dyan, hindi ko talaga yun makalimutan. Di ba parang nagkaroon ng time na magkakasama din ba kayo sa iisang bahay? Parang click, ganon. Or kasama ba yung boys doon? Baka yung girls lang. Tapos, nanakawan sila. Parang gabi, nanakawan sila, ganyan. Sila Maybelline yun nandun, sila Roxanne. Tapos, may isang kinabukasan. Kaya sorry, medyo seryoso yung eksena, pero medyo funny siya sa akin, kaya nag-register. Yung si Roxanne, naghahanap kay Maybelline ng TV. Pakibuksan nga yung TV natin. Tapos si Maybelline, naiiyak siya, sabi niya, wala na tayong TV kasi nanakawan tayo. Diba? Tapos nag-iyakan na sila. Wala lang. Yun talaga yung tumatak sa akin dun sa kahit kailan. I mean, one of the episodes. Oo, nag-iyakan dahil nawala yung TV. Kasi nga nanakawan sila. In fairness naman, baka naman na-trauma, di ba? Edi ang saya. Hindi ko maalala. Wala na yata ako dyan mga time. Not sure. So, nagpahinga ka pala during that time. Well, kasi naman, grabe, sunod-sunod din naman, parang simula nung nag-GMA ka nga, parang hindi ka naman na-vacant, di ba? Oo. Yeah, nagpahinga. Tapos, yun nga, di ba, sabi ko, parang hindi ko siya nakikita as passion, my passion, ganyan. Hindi ko siya nakikita as art. Nakita ko siya as parang, pagkukuhanan ko ng resources, ng income, ganyan, ng pera. Pero after nung kahit kailan, nung pinili ko na magpahinga muna sa mga trabaho, after kahit kailan, doon ko na nakita na yung importance kasi di ba, hindi ko nga tinapos yung school, tas biglang aalisan ko din yung industry. So parang na-realize ko, I have to make a choice. It's either bumalik ako ng school or pag nagkaroon ng opportunity na magkaroon ulit ng show, seryosohin ko na, balik ko yung 100% ko. Yan yung nag-aral ako sa CSP. Tapos yan na naman nangyari na parang nagkaroon ako ng show, so dinrap ko na naman yung school ko. Tapos ito na, pumasok na yung 30 days, pumasok na yung Atlantica, mga ganyan. Nako, pupuntahan din natin yan. Pero bago tayo pala tumawid doon, nakalimutan ko itanong, yung mga iba nyo pa rin shows na ginawa, like yung, kay ni Trina, di ba nagkaroon kayo ng parang I Know What You Did Last Summer type of show, yung, Tago Ka Na, with Antoinette and Wendell. Tas, sana ikaw na nga, kayo ni Roxanne naman, di ba? Wala lang, if you can recall yung mga, experiences dyan na, ang hirap gumawa ng sabay-sabay na shows. Parang 24/7 nakikita kayo on TV. Correct. Monday to Sunday. Yung Tago Ka Na, memorable sa akin yan kasi nakakapagod doon yung show. Ang location namin yan, Subic. Tapos, mini-series lang siya. Tapos, hindi namin alam, Direk Ruel Bayani ulit ito Hindi namin alam kung ano yung ending. Hindi din namin alam, parang murder mystery. Hindi namin alam kung sino yung killer, hindi namin alam kung
Sa totoo lang, hindi ko nga maalala paano natapos yung show. Kasi nga wala kaming Until idea. now. Okay. Until now, hindi namin alam paano natapos yung show. Na yung pinaalala mo ngayon, wala talaga akong maalala. Paano ba nag-end yung show? Hindi ko maalala. Tapos nakakapagod siya kasi nasa standby area kami. Tapos yung location malayo. Tapos para siyang lock-in taping na pero nasa isang buong city kayo, which is Subic. Na nakakapagod. Tapos yun lang naaalala ko doon. And then, Pero ano yan, kapagod yung tago ka na. mga namatay kayo dyan, ganun. Kasi nga kung slasher, di ba? Oo, isa-isa kaming namamatay. Tapos ending, hindi, ang nakakaalam lang kung sinong killer, si Derek lang. Hindi Ah, niya sinasabi. So, syempre, kung Surprise! sino yung natitira, kung sino yung natitirang cast, sila yung pwedeng, o sino kaya yung killer sa atin dito? Alam mo yon Oo. ending lang. So, hindi ko siya napanood. Hindi ko siya napanood. And yun. So dahil hindi siya mo alam ang masyadong ending, ikaw ang isa sa mga na-deads along the way, ganun. isa ako sa na-deads. Pero hindi ko nga maalala paano ako na-deads eh. Hindi ko talaga. Hazy Pero na, ano siya, grabe. feeling ko masaya to. Oo, hazy talaga. Pero ano ito itong tago ka na, I think during ano to eh. During click yata ginagawa ito or hindi kasi pwedeng hindi pwedeng post-click itong tago ka na kasi nandiyan pa si Trina Kasabay eh. yata, oo, kasi nandito pa si Trina. Oo, sabay Saka ng click. Antoinette and So, Wendell, di ba? yeah. So isipin mo kung gano'n nakakapagod. Kasi Mhm. ginagawa namin yung click, ginagawa namin yung tago ka na, ginagawa namin, nag-SOP kami, nagpa-bubble gang, tapos may mga guesting, din may mga out of town shows. So, ayun. Alam mo yun, parang imposible nang maalala ko lang. Maalala ko lang Oo, yung mga grabe. pinaggagawa. Naitanong ko lang just in case, kasi ako din, hindi ko talaga siya napanood. Kaya lang nung nabasa ko yung parang pinaka-synopsis, parang interesting ang plot nito Like, hindi naman kasi gumagawa talaga ng slasher most of the time before dito sa Philippines, di ba? Nung panahon na yon. Yeah. So, ang ganda. Pero with sana ikaw Yeah. na nga, meron kang like, yan din, naaalala mo pa or hindi na masyado. Ang sana ikaw na nga naaalala ko yan. Tanya Garcia yan, and Ding Dong, di ba? Tapos ako. Yes. Yeah, naalala ko siya. And ang character name ko dyan, Gilier. Yan ang first teleserye ko na I think lead yata yan eh. Hindi ko maalala kung lead ako dyan. Pero triangle kami ni Dong tsaka ni Tanya. Oh, okay. Oo. Ako yung probinsyanong partner ni Tanya, tas si Dong yung parang Manileño na na partner. And then, merong one time, total matagal na naman to. Sorry sa production ng Sana Ikaw Na Nga. Na-late kasi ako ng dating. Yung location namin is mga 1 minute away from my house. Kung ida-drive by car. 1 minute drive siya away from my house. Ang call time ko 7 a.m. Dumating ako ng after lunch. Dahil sobrang lasing ko the night before. So, after no, naramdaman ko na unti-unting nawawala yung character ko Kumukonti na yung eksena at hanggang sa nawala talaga totally na yung character ko dun sa show. Pero, ayun, marami akong mga, syempre, alam mo yun, bata ka, tas mahilig kang magiinom or whatever. So, gets naman. Okay lang naman yun. Lahat naman tayo ay dumadaan sa ganyan. Tsaka from the beginning pa lang of this episode, you've been vocal nga na during that time, hindi pa ganon kalaki yung appreciation, kumbaga, dun sa di ba? Sa work. So, meron talagang, at saka bagets ka nun. So, hello, ano ba namang, kung high school or college ka nun, di ba? Yun nga. Supposedly, iba yung ginagawa natin. Hindi naman tayo nag-work. So, ngayon ko lang na-understand na Love Triangle pala kayo dun. Akala ko, kayo ni Roxanne ang love team dito. sa Sana Ikaw Na Nga? Oo. No. Triangle kami ni Tanya Dong. Okay. Ngayon ko na siya na-gets. Okay, sa ating pagbabalik, eto na, pag-uusapan na natin yung after mo magkahit kailan, tapos nawala ka temporarily, and then, meron show na nagpabalik talaga, di ba? Na yun naman ang konsepto niya. Ito, lagi din namin itong pinapanood sa bahay dati kasi nga sobra siyang one of a kind. So, pag-uusapan namin yan next week. Yes, bibitinin muna namin kayo para medyo may konting abang factor. Kasi
very exciting pa rin, no? I mean, ito yung throwback, the first chapter. Kumaga, ito ng susunod, mas maraming magandang kwento for sure si B-Boy na inyong haabangan. Kaya naman, stay tuned and let's catch each other again next episode dito lang sa Rewind, a Throwback Podcast. Have a great wine night sa inyong lahat.